Magandang araw mga kaibigan. Ngayon i-share ko sa inyo yung comparison ng scissor jack at saka ng hydraulic jack. Yan. Sino ba ang magandang gamitin at mas madaling gamitin sa dalawang ito? Dito sa last vlog ko kung saan dapat ilagay ang jack, paano magpalit ng gulong, ilalagay ko na lang yung link sa ilalim para mapanood. So ito yung hydraulic jack. Kung maliit lang naman yung sasakyan nyo, kotse lang, tapos mababa yung clearance, yan, pwede na to. Pwede mo rin siyang i-adjust yan. Okay, na-adjust siya pataas, pababa, ikutin mo lang clockwise, counterclockwise. Okay, meron din siyang kasamang tools, parang tubo siya. So pagduduktungin mo lang siya ang gagamitin mong pang higpit at saka pang luwag at saka pang taas ng jack. Okay, ito higpitan natin. Turn mo lang clockwise, ayan, higpitan mo. Pag nahigpitan mo na siya, mahigpit na mahigpit, ayan. Yan, ready to use na siya. Okay na yan. Tapos yung nakikita nating kanal niyan, diyan natin i-shoot yung sa gitna niyan, yung ipapakita ko sa inyo mamaya, yung part ng kotse na paglalagyan natin yan. Ayan. Ito, makikita niyan. Puposisyon ko. Yan sa pagitan ng dalawang ng dalawang kanal niyan. Yan, dyan naman natin ilalagay yung kanal kanina dun sa jack. Okay? So, meron ito left and right. Driver side, passenger side. Ito sa harap to. So, meron din ito sa likod. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Lahat yan. Yung apat na corner niya, meron din yan. Okay? So, dun natin ilalagay yung jack. So itong scissor jack, mahirap kasi gamitin ito lalo na kung sa mga babae. Habang inaangat mo kasi ng inaangat ito, lalong humihigpit. So mahirap siya talagang gamitin. Hindi katulad nitong hydraulic jack. So ipakita ko sa inyo, ayan. So bago pala kayo bumili ng kailangan alam niyo yung clearance ng kotse niyo kasi baka mabili niyo malaking jack, hindi kakasya dun sa ilalim ng kotse nyo. Kaya kailangan alam nyo rin yung clearance. Alamin nyo kung gaano kataas yung kotse nyo. Kasi lalo na pagka na-flat yung kotse, mas bababa pa yan. Hindi nyo maipapasok yung jack. So, mababa lang ang clearance ko. Kaya okay na okay itong maliit na jack. So, ayan, i-position na natin. Makikita nyo itong yung pinakakanal yan. Yung kanal na yan, isushoot natin dun sa pagitan naman ng dalawang kanal dun. Ayun. Igigitna natin dun. Okay? And then, yun lang. Lang natin. Itataas lang natin. Ayan o. See? Almost effortless siya. Hindi katulad ng scissor jack. So, ako advice ko lalo na kung mga lady driver, mas maganda to kaysa sa scissor jack. Mas madaling gamitin. Ayan. Ayan nakaangat na yung gulong niya. Hindi ko tatanggalin yung gulong pinakita ko lang kasi kung paano gamitin yung hydraulic jack. Then pag release natin, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Okay, ayan. Bababa na yan, dahan-dahan. And then ayun, tapos na. Okay na. So ayan pagkakaiba ng scissor jack at hydraulic jack. So makikita nyo naman doon sa isa kong vlog na yung ginamit ko is itong scissor jack na to. Makikita nyo yan. Itong scissor jack na to. Napakahirap gamitin yan. Hindi advisable yan lalo na kung lady driver. Mas maganda talaga ang hydraulic jack. So ito nang the best. Tignan nyo na lang kung ano yung sabi ko nga, yung clearance ng sasakyan nyo. Kaya kailangan alam nyo rin bago kayo bumili ng hydraulic jack. So yun lang, sana meron na naman kayong napulot sa vlog ko na to. Maraming salamat. Please subscribe and share.